Nang makapasok si Rafael sa kwarto nila, ay hindi na nakalock ang pinto. Ang hindi nito alam, ay kaya talaga nakalock kanina ang pintuan ay dahil naroon pa si Randall. Hindi kasi nito maiwanan si Cassandra nang mag-isa kanina. "Love, bakit mo naman itinago sa akin na buntis ka?" Tanong ni Rafael kay Cassandra habang tulog ito at hawak niya ang kamay nito. "Mahal na mahal kita, alam kong makakaya mo. Kaya pala ang daming nagbago rito. Mula sa panlasa, pang-amoy, at pagkatapos ay bago-bago ng mood." Akala niya ay normal iyon sa babaeng magkakaroon ng buwanang dalaw. Pagkatapos ay napapansin niya rin na umuumbok na ang tiyan nito. Mukhang siya pa ang pinaglilihian ni Cassandra dahil palaging siya ang gusto nitong kasama, pinagamit pa siya ng feminine wash bilang shampoo, at pati sa pagluluto ay siya pa rin ang pinakilos nito. Hindi niya tuloy maiwasan ang hindi mapangiti. Paniguradong kamukha niya ang magiging anak niyang ito. Sigurado siya 100%. Nang dumating ang kambal niyang mga anak ay lihim niyang kinausap ang mga ito. Mas maganda nang alam ng mga ito ang sitwasyon ng mommy nila para hindi na rin nag-aalala ang kanilang mga anak. At the same time, ay mababantayan din nila ito. "Boys, I will tell you something." Bulong ni Rafael sa kasinilip si Cassandra kung gising ba ito. Nang makita niyang tulog ay nagpatuloy siya. "Mommy is pregnant." Nagkatinginan si Richard and Russell habang kapwa ng lalaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Hindi maiwasan ni Rafael ang matuwa sa dalawa. Marahil ay hindi nila yun inaasahan at natabunan na ng kanilang excitement at kabaang emotion. "Are you serious, Dad?" Tanong ni Russell. "Yes, Kuya Russell. But we cannot tell her na alam na natin. Itatago natin sa ating mga sarili ang nalalaman natin. Nang sa gayon ay hindi siya magalit, at malaya siyang kumilos dito sa bahay. If mommy is pregnant, she might hurt so much." Malungkot na sambit ni Richard. Napakunot naman ng noo si Rafael. "What do you mean, Richard?" Doon tuluyang napansin ni Rafael na hindi excitement ang nararamdaman ng dalawang anak niya. "Tell me what's wrong about mommy's pregnancy." "Dad, takot na siyang magbuntis, since one of our sister died. Remember what we told you?" Natatakot siyang baka may mangyari na namang masama kung magbubuntis siya. Si Russell ang sumagot. Naupo siya upang mapantayan ang dalawa niyang anak. Kapwa niyang niyakap ang mga ito upang hindi matuloy ang luhang nais pam-attack mula sa mga mata ng mga ito. He hates seeing them crying. "Don't worry, we are here to make her feel safe. Aalagaan natin si mommy, at ibibigay natin ang best para sa kanya." Sambit niya saka humiwalay sa pagkakayakap sa dalawa at ibinaba niya ang kanang kamay sa kanilang gitna. "We will protect her. Okay, are you both in?" Nagkatinginan muli ang dalawa sa ngumiti at Ivan abarin ang kamay sa kamay ni Rafael. "We are in." Sabay takbo ng dalawa patungo kay Cassandra at niyakap nila ito at paulit-ulit na binibigkas na mahal nila ito. Hindi na napigilan pa ni Rafael na mapaluha. Ayaw niyang makita siya ng kanyang mga anak sa ganitong sitwasyon kaya naman tumalikod siya. Mahal niya ang asawa niya at ang kanilang mga anak, kaya naman kung ano ang nararamdaman ng mga ito ay nararamdaman niya rin. "Kakayanin ko, love. Take a rest for now." Sa kanya palihim na pinunasan ang basang dalawang mga mata pati na ang kanyang pisngi. Nang matapos bisitahin ng kambal si Cassandra ay lumabas na rin muna siya upang huminga at mag-adjust sa mga nalaman niya. Tinawagan niya si Theodore at sabay silang nagtungo sa library room. Wala naman siyang ibang mapagsasabihan bukod dito. His father don't care at all, kahit pa sabihin niya rito ang pagdadalang tao ni Cassandra. Sa library ay mayroon din siyang mga nakadisplay na alak. At ngayong araw niya iyon mapapakibangan at maaring galawin. "I still can't believe what I found. Like, I'm being a father again, and this time kasama na ako ni Cassandra. Hindi na siya mag-iisa at hindi ko hahayaang mag-isa siya." Sabay inom niya sa sariling baso na may lamang wine. "Kahit ako rin nga ay gulat din. Sobrang saya ko para sa inyo, Rafael. Biruin mo after so many years, ay heto ka na at talagang bubuo na ng sariling pamilya." Sambit naman ni Theodore. Napatango si Rafael habang nakangiti dahil totoo naman na bubuo na siya ng sariling pamilya. Kahit siya ay hindi niya rin lubos maisip ang bagay na yon. This is it. Hinding-hindi niya hahayaan na may some ire pa sa kanila ni Cassandra sa kung anong mayroon sila ngayon.
Bigla ay may naalala si Rafael. Teka lang, Theodore, may gusto akong malaman na ngayon lang sumagi sa isipan ko. Ano naman yun? Kung ayaw ni Cassandra ipaalam sa kahit na sino. Ikaw, paano mo nalaman na buntis si Cassandra? Hindi ko nga dapat malalaman. Mabuti na lang at hindi ako kumatok sa pintuan niyo at ayon, narinig kong nag-uusap si Randall at Doktora. Wala na silang magawa kasi narinig ko na, sabay kibat balikat nito. Mabilis naman na napatitig ng masama si Rafael kay Theodore. Kung ganon ay alam din ni Randall. Tumango naman si Theodore. Mas nauna pa niyang malaman kaysa sa ating dalawa. Napakuyong sita ng kamao. Paniguradong alam na rin ito ni Daddy, pero huwag naman sanang malaman ni Samantha. Mas magiging delikado ang buhay ni Cassandra sa babaeng baliw na yon. Napatahimik si Theodore. Hindi man maalala ni Rafael ang nangyari kagabi, ay tiyak niya naman na maaaring maulit iyon. At kung sakali man, ay sana sa puntong kaya pa rin itong i-handle ni Cassandra. Alam niyang marami nang nakalimutan si Rafael, at ang iba ay sadya na lamang nitong kalimutan at ayaw na niyang pag-usapan. He felt pity for him. Pero hindi niya rin masisisi si Samantha dahil nagmahal lang naman ito. Kaso masyadong sobra ang pagmamahal nito. Marami itong nagawang kasalanan. Ang hindi niya lang nagustuhan sa lahat, ay ang pagkakamaling ginawa nito kay Rafael, bago malaman ng mommy nila ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Nilanggo ni Samantha sa alak na may kasamang droga si Rafael. Ito ang nagsamantala kay Rafael. Walang alam si Rafael sa ipinagbubuntis ni Samantha. Nang mga oras na yun, Rafael tried to impress their father. Ayaw nitong makagawa ng pagkakamali, dahil ayaw niyang may kumpara na naman kay Randall at mapahiya sa ibang tao. Rafael is on pressure at that time. Napansin ni Rafael na tila tulala si Theodore kaya tinapik niya ito sa braso at kaagad naman na nagulat. Ha? Ano ba yun? May sinasabi ka ba? Natatarantang tanong nito. Ang sabi ko ay samahan mo akong magbantay kay Cassandra, susundan natin siya kahit saan magpunta. Magkano naman? Walang bayad since kasama rin naman niya si Ariana. You want to date her, right? Napaisip si Theodore. Sa tagal nilang magkaibigan ay ngayon lang naman nagsabi si Rafael na walang bayad. At isa pa, magbe-benefit din naman siya. Deal. Regalo ko na lang din para sa baby niyo ni Cassandra. Basta ninong ako, ayoko, baka mamaya mas malaki ang singilin mo sa anak ko kung sakaling may hingiin siyang pabor sa iyo. Reklamador ka talaga, sana hindi sa'yo magmana ang mga anak mo. Huwag din sanang sa'yo magmana ang mga magiging anak mo sa sobrang tuso mo. Napuno ng tawanan ang library room. Hindi nagpapaawat at nagpapatalo ang bawat isa sa kanila. Ang hindi nila alam ay lihim na nakikinig sa kanila si Roger at nakikingiti at tawa rin ng palihim mula sa kwarto nito. Mukhang nakalimutan ng anak niya na may secret passage mula sa library patungo sa kwarto nila. It's nice to hear your laugh, son. Matagal na rin na panahon noong huli kong marinig ang tawa mo. Sambit nito sa isipan sa kapinunasan ng tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Nagising si Cassandra nang mabigat ang kanyang pakiramdam at masakit ang kanyang ulo. Nang iangat niya ang kanyang braso ay sa kanya naramdaman at napansin niyang may nakatusok doon na diretso sa swero. Halos wala siyang maalala kung paano siyang nagkaroon nito. Ipinalibot niya ang kanyang paningin kung nasaan siya. Nawala naman ang takot na nadarama nang makitang nasa kwarto siya nila ni Rafael at wala siya sa hospital. At nakita niya rin sa kanyang tabi si Rafael na nakaupo at mahimbing na natutulog. Maingat niyang tinanggal ang kamay nito na nakapatong sa kanyang braso upang hindi magising. Pero ang ending ay naalimpungatan pa rin ito at kaagad siyang tiningnan. Gustong niyang matawa dahil para itong zombie sa laki ng eyebag, ngunit mas nanag ang pagkauhaw niya. Gising ka na pala, kanina ka pa gising. May masakit na sayo. May gusto kang kainin. Anong gusto mo? Sunod-sunod na tanong ni Rafael na siyang ikinagulat niya. Bahagya siyang umiling. Tubig lang, pagkasambit niya noon ay mabilis na tumakbo si Rafael at kaagad na kumuha ng tubig saka mabilis na itinapat sa kanyang bibig ang baso. Nang mapansin nitong hindi pa siya umiinom dahil hawak nito ang baso ay nagsalita ito. Inom ka na love, ako na baalang humawak nito. Hindi siya sanay sa ganoong pakikitungo ni Rafael, pero wala naman siyang ibang nagawa kundi ang uminom na lang din kaysa mauho palalo. Nang matapos uminom ay muling umupo sa kanyang harapan si Rafael sa kapinunasan nito ang kanyang labi.
Literal na hindi niya alam kung anong nangyayari rito. Ano bang nangyari sa akin? Nahimite ka raw, Tinawagan ako kaagad ni Theodore kahapon. Ano, kahapon? Elbig mong sabihin kahapon pa ako walang malay. Bumakas ang lungkot sa mukha ni Rafael. Oo, ang sabi ni Doc Francine, normal lang daw yun dahil bumaba ang dugo mo. Bigla ay nanlamig si Cassandra nang mabanggit nito ang pangalan ng doktor na nakakaalam ng kanyang sikreto. Napaiwas siya kaagad ng tingin kay Rafael. Pakiramdam niya tuloy ay alam na nito ang tungkol sa kanyang ipinagbubuntis. May iba pa ba siyang sinabi? Actually, ay mayroon. Bigla ay nadagdagan ng kaba sa dibdib ni Cassandra. Ano, alam mo na ba? Oo, alam ko na love. Alam ko nang pinapainom ka ng vitamins ni doktora para lumakas ang resistensya mo, pero hindi mo siya sinusunod. Mabuti na lang at sinabi niya sa akin yun. Kaya simula ngayon ay mayroon ka ng regular check-up at kailangan ay araw-araw ka nang inom ng vitamins mo. Para hindi na rin kami nag-aalala sa kalusugan mo. Napaawang ang labi niya. Iyon lang sinabi niya. Paninigurado niya. Oo, iyon lang. Bakit may iba pa bang dapat sabihin si doktora? Mabilis na napailing si Cassandra. Wala na, wala. Okay, good. Mamaya ay pupunta ulit dito si doktora para tingnan kung maaari nang tanggalin ang nakakabit sa'yo. Do you need anything? Alang-inang ngumiti si Cassandra. Kay akap, bulong niya. Ha? Kunot noong tanong ni Rafael dahil hindi niya talaga naintindihan ang sinabi nito. Sabi ko akap ako, sabay nguso niya. Hinalikan muna ni Rafael ang labi ni Cassandra bago niya ito yakapin. Ngunit mabilis naman na bumitaw si Cassandra sa pagkakayakap sa kanya saka siya tinulak ng bahagya. Salubong ang kanyang kilay nang tingnan niya ito. Nagkatikip si Cassandra sa kanyang ilong habang nakalukot ang mukha na tila may mabaho na naman itong naamoy. Sa isip ni Rafael ay nagdarasal siya na sana ay hindi magbago ang pang-amoy ni Cassandra. Dahil hindi niya alam kung ano na naman ang nais nitong ipaligo niya, baka magulat na lang siya ay palubuin siya nito sa maruming tubig o di kaya ay sa kanal. Aba, huwag naman sana. Why? What happened? Seryosong tanong ni Rafael. Ang baho mo na naman, senggal nito sa kanya. Lihim na napakuyom ng kamao si Rafael. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Panibagong kalbaryo na naman ito. What are you saying? Naligo ako kagabi bago ako matulog, though hindi pa ngayong umaga. Pagkukunwari niya pa rin. Naligo ka nga but I'm sure you didn't use feminine wash. I know you hate it that much. I'll use feminine wash. I know you like that, kaya bakit hindi kita susundin? If you want you can smell what I use. Mabilis na kinuha ni Rafael ang lagayan ng feminine wash sa shower room na kanyang ginamit upang bigyan ng katarungan ang kanyang pagsunod sa gusto ni Cassandra. At isa pa ay gusto niya ring malaman kung nagbago na ba talaga ang gusto nitong amoy. Para naman kahit papaano ay makapaghanda siya. Here, love, you can smell it. Itinapat na ni Rafael ang bukas na lagayan ng feminine wash at mabilis na tinabig iyon ni Cassandra. Nang maamoy ito ni Cassandra ay naramdaman niyang parang hinalukay ang kanyang sikmura dahil sa baho nito. Hanggang sa hindi na nito mapigilan pa ang samuka. Mabuti na lang ay handa si Rafael. May nakaabang ng basurahan sa ibaba ng kama upang doon na lamang susuka si Cassandra. Talagang ready na ready siya sa mga posibilidad na mangyari. I thought you like this smell. Maang-maangan niyang tanong. No, itapon mo yan. Napakabaho, Rafael. Pati ikaw mabaho. So I will use another brand of feminine wash. Pero sa isip-isip talaga ni Rafael ay sana huwag ng feminine wash at sana malasap na muli ng kanyang buhok at katawan ang tunay na nararapat na inilalagay dito shampoo at sabon. Paliliguan mo ako ulit. Tanong pa niya na may nakasilay na kakaibang kislap sa mga mata at ngiti sa labi. Mabilis naman na namula ang pisngi ni Cassandra dahil sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay sinasadya nitong akitin siya at painitan. Hindi pwede dahil may nakatusok pa sa kanyang kamay. No, hindi kita paliliguan. Malaki ka na at kaya muna ang sarili mo. Kunwari wala siyang pakialam dito. Maligo ka na doon, huwag ka nang gumamit ng kung anong shampoo o sabon. Subukan mo na lang maligo sa bathtub na may fresh milk. Fresh milk? Gulat na tanong ni Rafael. Are you for real, love? Tumango si Cassandra. Sure ako mabango yun kasi di ba fresh nga.
Galing sa baka. Baka, sa baka love. Saan naman ako hahanap ng baka rito sa Manila? Parang. Nagrereklamong tugon ni Rafael at nakabusangot na rin ito. Ayaw mo. Nagrereklamo ka. Madali akong kausap. Huwag ka na lang lumapit sa akin. No. Hindi ako nagrereklamo. Gusto ko lang ay suggest na baka pwedeng powder milk na lang ang gamitin ko. Umiling si Cassandra. Fresh milk ang gusto ko, galing sa baka. Parang gustong maiyak ni Rafael, pero wala naman siyang magagawa. Iyon ang gusto ng kanyang asawa. At gaya ng sabi niya ay gagawin niya lahat para dito. Para sa ikakasaya nito. Sige, love, sisikapin kong maghanap dito sa Manila. Malungkot na ang boses nito at bakas din sa mukha nito. Ayaw mo yata, mukha kang malungkot. Paninigurado ni Cassandra, ngunit sa isipan nito ay tawa na siya ng tawa. Naaawa man siya kay Rafael, pero kahit siya ay wala rin magawa sa mga weird na pinaglilihiyan niya. No, love, siguro gutom lang to. By the way, ano rin pala ang gusto mong kainin? Para bago ako umalis ay may pagluto muna kita. Speaking of gutom, ay gutom na talaga ako. Gusto ko ng bagoong at mangga. Umaga pa lang, okay ba yun sa sikmura? Napaisip si Cassandra. Okay naman siguro, gusto ko noon, please. Parang bata pang sambit ni Cassandra. Alright, okay. Ipapahatid ko na lang dito kay Ariana. Kay Katrina na lang ang papuntahin mo rito, at saka gusto ko ikaw ang umakyat sa puno ng mangga, Ipa-video mo kay Theodore. Noted. What? Natigil sa paglalakad si Rafael at tila nalaglag ang panga niya dahil sa narinig. Parang wala lang kay Cassandra ang bagay na gusto niyang ipagawa kay Rafael. Never pa siyang umakyat ng puno dahil iniiwasan iyon ng mami niya noon dahil baka mapilayan siya. Napabuntong hininga si Cassandra, ang gusto kong aakyat sa puno ng mangga, love. Sige na, bilasan mo na. Nataranta naman si Rafael at mabilis na lang din na sumunod sa gusto ni Cassandra. Pinuntahan niya si Theodore sa kwarto nito na hanggang sa mga oras na yun ay natutulog at naghihilik pa. Nalasing din ang loko kagabi. Mas marami kasi itong nainom na alak kaysa sa kanya. Umagang-umaga puro malabo pa sa buwan ngayong umaga ang mga pinapahanap at pinagawa sayo ni Cassandra, Ngingiti-ngiting sambit ni Theodore habang nakasakay sila sa kotse. Patungo ngayon sila sa Bulacan. They take the road sa NLEX para mas mabilis. Dito na sila maghahanap ng baka na pwedeng gatasan, at punong maaari niyang akyatan. Nang makarating sila sa lugar ay probinsyang-probinsya ito dahil nasa bukid sila. Kapwa sila walang choice ni Theodore kundi ang magpaa dahil kung hindi ay mas lalo silang mahihirapang maglakad sa basang pilapil. Napagdesisyonan na rin nilang matapos gatasan ang baka ay bibilihin na lang din niya ito at isasakay sa truck sa kadadalhin sa mansion. Hindi naman niya kasi alam kung hanggang kailan gustong maamoy ni Cassandra ang gatas ng baka. Okay, ready. 1, 2, 3. Akyat na, bro. Sigaw ni Theodore hindi kalayuan sa puno ng mangga. Mabilis na umakyat si Rafael, kahit pa nakakaramdam siya ng hiya dahil sa dami ng nanunood sa kanya. Ang iba ay naririnig niya pag tumatawa, ang iba naman ay pumapalakpak at nag-cheer sa kanya. Nang makumplito na niya at kung kailan pababa na siya ay saka naman siya nagkamali ng tapak. Bumagsak siya ng mabilis sa ibaba ng puno. Sigawan ang lahat ng naunod sa kanya dahil sa pagkagulat. Mabuti na lang ay hindi niya naipatukod ang kanang kamay kundi ay baka tuluyan siyang nabalian ng buto. What the hell? Ano, bro, ayos ka lang? Kinakabahang tanong ni Theodore. Turn off the camera, Theo. Utos ni Rafael. Hindi dapat ito malaman ni Cassandra, dahil ayokong mag-alala at makonsensya siya. Paalala niya rito habang hinihimas niya ang kanyang balakang. Sinunod naman iyon ni Theodore at saka siya tinulungan pati na ng mga ilang kalalakihan ay tumulong sa kanila upang itayo siya. Iika-ika man siya maglakad pero masaya siya dahil nakarami siya ng kanyang napites. Siguradong matutuwa si Cassandra sa kanyang mga nakuha. Isipin niya pa lang ang mga ngiti nito sa kanyang pasalubong ay sapat na itong kabayaran at gamot sa kanyang natamo. Para naman ito sa pinamamahal niyang babae at sa kanyang baby kaya sulit. Ngayon talaga siya babawi sa kanyang mag-ina dahil hindi naman niya nakita ang paglilihi ni Cassandra sa dalawang kambal. Pauwi na sila ni Theodore nang bigla itong sumigaw habang nakatingin sa cellphone. Nagulat tuloy si Rafael at kaagad na naapakan ng brake.
Nang maalala nitong nasa NLEX sila ay mabilis itong nagmaneho ulit at saka iginilid ang kotse sa gilid ng kalsada. What the? Bakit ka ba sumigaw? Inis na tanong ni Rafael. Madidisgrasya pa tayo sa ginawa mo. Hindi pa rin nagsasalita si Theodore at dahan daw ang tumingin kay Rafael. Hindi pala naka-record ang video noong kanina na umaakyat ka sa puno, yutol-yutol nitong tugon. Para namang nabingi si Rafael ngunit mabilis lang din na naka-recover. No way. Seryoso ka ba? Namumutalang tanong ni Rafael na siyang mabilis naman na tinugunan ni Theodore ng simpleng pagtango nito. Napakapit ng mahigpit si Rafael sa manibela saka humingang malalim bago sumigaw. Mapapatay kita Theodore, sabay sikal nito sa kaibigan. Patawad Rafael, what the heck is that? Halos pasiga na tanong ni Samantha habang nakakunot ang noo nito. Ang mga kamay naman ay nakalahad sa harapan ng baka. Napailing ang si Roger at hindi mo ari kung matatawa ba siya o magagalit. This is the first time na mayroong baka as in cow na buhay sa kanilang hardin. If his wife was alive, hindi nito pahihintulutan. Ang bagay na ito dahil tiyak na masisira ang kanyang mga halaman. It's a cow. Ano ba ang sa tingin mo? Pilosopong tugon ni Randall. I know it's a cow. But what the hell is doing that here? Nanlalaki pa ang mga mata nito. Napakibit balikat si Randall. I don't know. Ang sabi ng nag-deliver ay si Kuya Rafael raw ang bumili niyan. Malay mo bago na ang taste niyang alagaan pagdating sa hayop. No way. Look at that cow. Ang baho-baho. And besides that's not a friendly animal. Kinakain, yan. Ginagawang meat. Inis na sambit ni Samantha at umakto na parang nasusuka. Malay natin baka gawing lechong baka. Huwag ka ng maraming reklamo dahil wala ka namang magagawa. Kung ayaw mong maamoy, then go to your room. That's much better. Pagsasabi naman ng totoo ni Randall. Kaagad na umikot pairap ang mga mata ni Samantha dahil sa bawat sagot ni Randall ay binabara siya nito. Normal lang naman iyon sa kanilang dalawa, lalo na kapag nasa kanilang tabi ang daddy nila. Dito niya napansin tila kalmado lamang ito at tila walang inaalalang mangyayari. Dad, hahayaan niyo ba ang bakang iyan dito? Tanong niya rito. Napaisip si Roger. Gusto ko muna na makausap ang Kuya Rafael mo kung bakit mayroon yan dito sa mansion. Alam ni Roger na maagang umalis ang panganay niyang anak. Hindi na ito nakasabay sa pagkain kaninang breakfast at ganoon din ang asawa nitong si Cassandra. Maaaring may kinalaman ito sa sitwasyon ni Cassandra. Iwaw, nakakadiri. Ang baho talaga. Reklamo pa rin ni Samantha at may pagpadyak pa ito na tila ba nagdadabog. This is a mansion not a farm. Dagdag pa nito. Sakto namang paparating na ang kotse ni Rafael. Ang lahat ay hinhintay ang pagbaba nila ng kotse. Kahit si Rogelio ay nakatanghoy, at gustong malaman kung ano nga ba ang nangyayari at nagkaroon ng baka rito sa mansion. Ito ang unang beses na mangyari iyon. Sabay na bumaba si Theodore at Rafael habang may dala ng galon ng gatas, basket na may mangga, at isang dosenang bagoong. Halos hindi maipinat ang mukha ng dalawa dahil sa hirap na dinanas nila. At hindi lang din si Rafael ang nahirapan sa pag-akyat kanina sa puno. Isinama niya mismo si Theodore upang maranasan nito ang hirap. Nanginginig ito at hindi makakilos sa taas ng puno. Panay pa ang tingin sa elbabaw habang pinagpapawisan. Halos hindi magkanda-ugaga si Theodore nang bababa na sila, hayon at nalaglag din tulad ng una niyang pag-akyat. Kaya ngayon ay kapwa sila may mga benda sa magkabilaang binti. Saan kayo galing at ano ba iyang mga dala nyo? Kunot na tanong ni Roger. This is none of your business, Dad. Tugon ni Rafael habang paika-ika rin na naglalakad. Si Theodore naman ay umiiwas ng tingin sa mga taong naroon. Then what is this? Turo naman ni Samantha sa baka. Ang baho-baho. Napatingin naman dito si Rafael at saka lamang napansin ang bakang kanyang binili. Napangiti siya saka sandaling napailing. Totoong mabaho, but at least may supply na siya ngayon ng fresh milk. That's tumingin si Rafael sa mga mata ng mga tao na naroon lalo na kay Randall. Hindi niya pwedeng sabihin na buntis si Cassandra lalo na sa harap ni Samantha. That cow is mine, from now on fresh milk na ang gagamitin kong pangligo. My wife likes it. Napaangat ang kilay ni Randall sa hindi inaasahang tugon ni Rafael.
Mukhang simula na pala ng figlilihi ni Cassandra at kalbaryo naman ng kanyang kapatid. Iniisip niya tuloy kung ano pa kaya ang kayang gawin ni Rafael para kay Cassandra. Tumalikod na si Rafael at naglakad paakyat ng hagdan. Kapwa sila ay nalalayan ni Rogelio. Narinig niya pa ang pagrereklamo ni Samantha, na siyang ikinangiti niya sa isinagot ni Randall at ng daddy niya. Rafael is insane. Fresh milk. What the heck? Ang baho talaga. At ang sakit pa sa mata ng baka na to. Sabay tingin ni Samantha rito saka naman umatungol ang baka na para bang nagrereklamo. Hayaan mo na lang ang Kuya Rafael mo. After all sa kanya pa rin mapupunta ang bahay na to kapag ikinasal na siya. Oo nga pala, peke lang pala ang unang kasal nila ni Cassandra. Sambit ni Samantha sa kanyang isipan sa kangumisi, dahil hindi pa pala rito natatapos ang kanyang pag-asa. Marami pa siyang plano at pasabog na tiyak na ikakabaliw at ikakasira ng relasyon nila. Kung ang mag-boyfriend at girlfriend nga ay naghihiwalay pa, iyon pa kayang ikakasal pa lang ng legal. Well, good luck. Pero ang baho pa rin talaga, Dad. Baka umabot pa yan sa kwarto namin ni Alfred. Reklamo niyang muli. Then leave. Sa hotel na lang kayo mag-check-in, or if you want pwede ko rin ipahiram sa inyo ang kondo ko. Suhestyon ni Randall, nang matahimik na rin ang lahat dito sa mansion. Thanks, but no thanks. Saka anong tingin mo sa akin walang sariling kondo? Hello, Zay. Sabay irap nito at tumalikod na upang umakyat patungo sa sariling kwarto nito habang may binubulong-bulong pa. Naiwan naman na nagtawanan ang si Roger at Randall. Inakbayan ni Roger si Randall sa kabinulungan. Pero talagang mabaho eh. Nag-aalala rin ako baka sa kwarto ko umabot ang amoy. Lalong natawa si Randall. Ako na ang bahala daddy. Paliliguan ko ang baka na ito, para rin sa pamangkin ko. That's right. Elba rin kasi talaga nagagawa ng lalaking may asawang naglilihi. Parang sa mommy mo, this oras ng gabi pinagluto ba naman ako ng kare-kare? You know me, son. I don't cook. She's crying 4 hours until pumayag ipaluto ko na lang sa lola mo. Wow, that's hard, daddy. Maswerte pala ako dad, dahil hindi ko mararanasan ang naranasan nyo ni kuya. Humiwalay ang kanyang daddy sa pagkakaakbay nito sa kanya. Tumigil ka, hindi ako papayag sa kagustuhan mong magpari dahil lang sa babaeng hindi magiging sayo. What? Why? Wala namang masamang magpari, mas maganda pa nga iyon, may pagdarasal ko ang buhay nyo araw-araw. Tigil-tigilan mo ako, Randall. Sigaw nito at masama ang loob na iniwan siyang mag-isa. Natawa na lamang si Randall sa biglaang pagbabago ng mood ng daddy ni A. Nabanggit kasi niya rito na after matapos lahat ng nangyayari sa kuya niya ay gusto niyang pumusok sa Catholic school at mag-aral ng pagpapari. Alam niya kasing hindi na magiging kanya pa ang babanig gusto niyang makasama, at kaysa ma-inlove pa sa iba ay gugugulin na lamang niya ang kanyang buhay sa pagsamba at bahagi ng salita ng Diyos. It's not a bad idea though, right how de Carabao. Pagkausap niya sa baka at umungol naman ito na tila ba naiintindihan nito ang kanyang sinabi kaya lalo siyang napangiti.